Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube channel. On this video po, ipe-present ko sa inyo itong bagong lineup natin ng Mitsubishi. Ito po yung 2025 Mitsubishi X-Force GLS CVT. Pero bago ang lahat mga kapalaboy, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi units natin at other Mitsubishi promos. Mga kapalaboy, ito po yung 2025 natin na Mitsubishi X-Force GLS CVT. Ang harapan po niya, naka new generation dynamic shield design na. Tapos, yung kanyang mga headlamps, naka signature T-shape headlamps po yan. Equipped na rin po yan ng LED DRL with LED headlamps. At ang kanyang fog light po, LED na rin po. Pakita ko sa inyo. Papailawin natin yung kanyang headlight at yung fog light. Ito po yung headlight niya. At ito naman po yung kanyang fog lamps. Then, i-turn on din natin yung kanyang mga turn signal lights. Ayan. Ang ganda, di ba? Mga kapalaboy, itong X-Force natin, equipped na siya ng 18-inch two-tone alloy rims. Ang braking system ng ating X-Force, yung front brake at yung kanyang rear brake po, ay naka-disc brake na yan. So, napaka-effective po niyan. Kapag nabasa yung brake, madali siyang matuyo dahil naka-disc brake siya. Guys, yung X-Force natin na GLS CVT, equipped na po siya ng keyless operating system. Kaya yung susi, pwede nyo lang po ilagay sa bulsa or pwede pindutin po yung button dito para ma-lock and unlock natin yung unit. O di kaya, pindutin nyo po yung button dito sa gilid ng doorknob niya para naman po ma-lock and unlock natin yung sasakyan. And by the way, yung unit na to, equipped na rin siya ng auto-retractable side mirrors po. Kaya kapag nilock natin yung unit and in-unlock, nagpo-fold siya at nagre-retract. Then, tara guys, pasok na tayo sa unit na to. Tara, pasok tayo sa unit. Na tayo sa loob ng unit. And yung unit na to, equipped na po siya ng push button engine start. Isang push lang ng button, may start na natin yung makina. Yan. Then, tutok muna natin sa aircon controls niya. Yung aircon control po ng ating X-Force, equipped na yan ng dual zone auto climate control. Pipindutin ko lang po itong auto button para mag-automatic set ng aircon speed or ng aircon fan speed niya sa desired temperature na sinet natin. Yan. Mamaya guys, ngayon kasi sobrang init sa labas, yung temperature sa labas 33 degrees Celsius and sinet natin yung aircon natin ng 24 degrees po. Yun. And then, mga kapalaboy, yung unit na to, equipped na rin siya ng Nano EX technology. Kaya for sure, yung hangin na ibubuga ng aircon natin ay fresh at walang bakterya. Mga kapalaboy, ipapakita naman natin ngayon kung ano ba meron dito sa driver side ng ating X-Force. Umpisahan natin dito sa kanyang steering wheel. Yung steering wheel ng ating X-Force, equipped na po siya ng 3 leather wrap steering wheel po. And then, yung adjustment po ng ating steering wheel guys, tilt and telescopic po yan. Pwede natin ibaba, itaas, itulak palayo or ilapit palayo yung ating steering wheel. Then, lock lang natin. Pang makikita natin dito sa steering wheel ng X-Force GLS Automatic. So guys, meron po siya ditong audio steering remote buttons, nandito. Then, ito naman po yung toggle buttons para magamit natin or ma-browse natin yung menu or yung display ng ating 8-inch multi-information display. So guys, try lang natin. Ayan. Yan, pwede natin baguhin yan, yung setting niya or yung display. Pwede nating tignan yung eco score, eco drive assist, drive computer na fuel range niya or yung fuel consumption. Yan. Tapos, click lang natin yung enter. Makikita naman natin kung ano-ano yung mga menus na pwede natin i-check dito. And then guys, sa mga susunod ko na video, ipapakita natin kung ano-ano ba yung mga menu or yung setting na pwede natin baguhin sa multi-information display ng ating X-Force.
Sa right side ng ating steering wheel, nandito po nakalocate yung kanyang hands-free button. Ito. Yung unit na to, equipped na rin po siya ng light leveler po. So kung meron po tayong karga sa likod, in case po na tumungo yung sasakyan natin, pwede po natin baguhin yung angle ng tutok ng ilaw niya. Hindi nakakasilaw sa mga kasalubong natin sa kalsada. Yun yung kinaganda ng unit na to. So guys, nandito sa unit natin, ito yung natin, meron tayong makikitang display dito para sa radio, and then meron tayong display para naman sa setting sa adventurous or kung anong gusto yung makita dito, like location ng unit natin kung saan tayo. Tapos meron din niyang tilt angle position ng sasakyan natin. Then sa kabilang side may compass tayo. And then dito naman sa pinakadulo, nandito yung vehicle information ng unit natin. Makikita natin dyan guys, yung ambient temperature sa labas, barometer or yung drive mode na ginagamit natin. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung drive mode na yan. And then kung papalitan natin yan or i-expand natin yung video na yan, pwede natin makita dyan guys kung gaano kadiin yung tapak natin sa preno, temperature ng coolant nandyan din, injection or yung injection pump ng unit natin nandyan, makikita natin kung gaano kadiin yung tapak natin sa gas. Nagbabago rin po yung reading po nyan. Then acceleration, kung gaano kabigat or kadiin yung tapak natin sa acceleration pedal, gaya na ito, magbabago rin po yan. Then vacuum, PSI, medyo technical na po yan. At yung torque, hindi ko na rin masyado madidiscuss yan. Then yung ibang video na to, magagamit natin to kapag nagaano na tayo sa mga biyahe or umaakit tayo ng bundok, makikita natin yan or magagamit natin yan. Then dito ho guys, sa adventurous na menu, ito ho, kung napapansin nyo, ito kasi yung menu na to, na-adapt natin to sa nauna nating Mitsubishi Pajero. Meron ho kasing ganyan na function yung ating Pajero, sorry. So guys, dito sa head unit natin, equipped na siya ng Android Auto and Apple CarPlay. Tapos, meron din tayong dito, audio source. Pwede tayo mag-play ng FM or AM radio. At pwede tayo mag-connect ng USB audio or USB audio. USB audio or USB video. And then, pwede rin natin i-connect yung mga iPads natin via data cable para magamit na natin yan. At meron din tayong Bluetooth audio dito. Yung unit pala natin, yung Apple CarPlay and yung Android Auto niya, pa rin siya, pinapagana pa rin natin via data cable po. Pwede pala natin baguhin yung wallpaper ng ating head unit. Pwede natin pindutin itong wallpaper style at adjust natin yung wallpaper. Pwede natin i-slide yan or pwede natin palitan yung yung pinaka-display. Ayan, pipili lang po ako dito. Yan, pwede natin siyang baguhin. Or pwede rin natin po ilagay dito yung mga picture ng family natin or ng mga mahal natin sa buhay. Para habang nagdadrive tayo, na-inspire po tayo. Yun. At tapos, mga kapalaboy, yung unit na to, equipped na siya ng Yamaha speakers. Isa po yan sa mga magagandang brand ng speaker na nasa market ngayon. Pero ito, hindi natin siya mabibili basta-basta sa market. Exclusive lang siya ngayon sa ating Mitsubishi X-Force. And by the way guys, mga kapalaboy, Yamaha speakers natin, ito, dalawang tweeter sa harapan, sa pillar natin. Then, Yamaha speaker na rin po yung kanyang nasa baba at yung sa likuran natin, naka-Yamaha coaxial speakers din siya. Ang ganda ho ng sounds niyan. Kahit ako, napabilib din ako dito sa music na binabato ng ating Yamaha speaker. Guys, yung X-Force natin, equipped na rin po siya ng electronic parking brakes with brake auto hold function. So guys, ulitin ko lang po yung ating transmission po, naka CVT or continuous variable transmission. And then, yung unit natin ng X-Force, both GLS and GT, equipped na rin siya ng drive mode button. So guys, pipindutin ko, papakita ko lang sa inyo kung ano bang mga menu or pwedeng pagpilian na drive mode. Pakita ko lang sa inyo kung anong meron dito. Sa drive mode niya, pwede ho tayo mag normal, wet, gravel, o di kaya mud.
magagamit natin to guys kung sakaling may mga pupuntahan tayong lugar na akala natin hindi kaya ng unit natin. So guys, kung napapansin nyo yung dashboard natin, napaka-futuristic nung design niya. Ang ganda. Saka yung head unit pala natin or yung monitor ng head unit natin, hindi po malaki siya, pero hindi yun nakakaabala sa point of view natin habang nagda-drive. And then kung napapansin nyo rin po, yung kanyang trim sa gitna, naka-leather wrap po yan. Yan. Sarap hawakan. Hindi siya gasgasin at hindi rin dumihin. And then, mga kapalaboy, yung unit natin na X-Force na GLS automatic, naka-fabric seat po siya na high grade po. Kaya water repelled po yan or hindi yun nagsisipsip ng tubig yung ating fabric seat. And then, equipped na rin siya ng armrest console. Ayan. Tapos sa loob, may cooler po yan. Kaya niyang palamigin yung ilalagay nating drinks dito. Yan. Tapos, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung meron dito. Sa second row niya, titignan natin kung ano ba yung pwede natin magamit dyan. Guys, punta naman tayo sa second row. Tignan natin. Mga kapalaboy, nandito tayo ngayon sa second row seat ng ating X-Force. Kung napapansin nyo, yung X-Force natin, meron siyang maliit na rear aircon dito na blower. Ayan. Laking bagay rin po yan kapag meron ng passenger dito sa likod para mas komportable po yung nila dito. And then yung upuan pala na ito guys, pwede ho natin siya i-flat po para mas marami ho tayong makakargang gamit. At tapos mamaya may other may other features pa ho yung unit natin. Ipapakita ko po sa inyo yan mamaya. Para makabit natin dito yung child seats. Ayan, meron siyang mga tether anchor dito. Yun, tapos meron din siyang armrest with cup holder. And then, mga kapalaboy, yung natin dito sa central console, meron siyang dalawang USB slot dito or USB port para magamit natin for charging ng mga devices. At, isa pa, yung X-Force natin, kulay black po yung kanyang ceiling. By the way, kung meron ho tayong mga dalang gadgets or mobile phone, pwede natin ilagay dito sa mini pocket niya para pwede tayo manood dito ng mga videos or maglaro tayo ng color game or mga scatter. Hindi ko pinapromote yan kasi yung mga colleagues ko, nakikita ko naglalaro niyan during free time po nila. Ayan. So tara, tignan natin yung third row niya. Third row tuloy. So guys, sorry. Yung na pala natin, yung X-Force pala natin, 5-seater po siya. Kaya yung makikita natin sa pinakalikod, kargahan lang ng gamit. Tara, silipin natin. So guys, bago natin tignan yung loob ng compartment na to, kung napapansin nyo, meron na ho siyang kasamang integrated spoiler at shark fin. More on tayo ngayon guys, aerodynamic, para mas fuel efficient po yung ating sasakyan. Tara, silipin natin. And by the way, wala ho siyang dito, wala ho siyang doorknob, nandito po yan sa ilalim. Yan, napaka-sleek, napakalinis tignan. By the way guys, meron siyang cover dito para magamit natin pang cover dito sa ating compartment para hindi yung makita ng mga basag kotse kung ano meron dito sa likod ng sasakyan natin. And then, pakilapit lang po. Dito po nakalocate yung ating spare tire. Yung spare tire po natin, donut tire po yan kapag X-Force GLS. Then, meron po siyang cushion dito para ho, in case hindi natin nalak maigi yung gulong or yung spare tire, hindi po maalog. At less vibration po yan. Nakakatulong din po yan para sa comfort driving. And then, guys, dito rin nakalocate yung ating mga basic tools. Gaya ng jack. Tapos, meron din tayo ditong pang tow hitch, tie wrench, at saka yung pang ikot ng jack natin nandito.
So, napakaganda gamitin nito, guys. Ang ganda gamitin nito. Siguro kung hindi ako makakabili ng Triton, ito yung gusto kong isunod sa expander cross namin. X-Force. Pero GT. Wish ko lang. Then, okay. Meron pa ako kong tuturo sa inyo dito. Meron ho dito mga paglalagyan ng hook para hindi ho gumalaw yung mga gamit natin. Ayan. Nandyan po siya. Ito po. Isa sa kaliwa. Ay, sa kanan. At isa naman po dito sa kaliwa. Tapos, meron din po siya dito. Ayan. Kabilaan po yan. Mga kapalaboy, silipin natin kung ano ba yung makina ng ating 2025 Mitsubishi X-Force GLS CVT. Tara! Angat ko lang po. Tara guys, silipin natin. So guys, yung unit natin, equipped na po siya ng 1.5 liter na Myvec gasoline engine. Ibig sabihin yan guys, kapag Myvec powerful engine siya, yet fuel efficient pa rin naman po. And then, yung unit na to, equipped na rin po siya ng ABS with EBD. At saka yung transmission niya, inuulit ko lang po, isa po siyang continuous variable transmission or CVT. Magkaiba po yung CVT sa automatic transmission lang. Yan. So guys, what are the colors available on 2025 Mitsubishi X-Force GLS CVT? We have quartz white metallic, then blade silver metallic, meron din tayong energetic yellow, at saka graphite gray metallic. SRP ng ating 2025 Mitsubishi X-Force GLS CVT, 1,367,000. Then, kung kukunin natin siya under in-house bank financing transaction, ang offer ko po sa inyo ay 85,000 all-in down payment. Exclusive offer po yan kapag naaprubahan po tayo sa BDO, BPI, Security Bank, RCBC o di kaya kay Sterling Bank. 5 bangko po yan na nag-offer ng lowdown. At saka, hindi pa tayo nagtatapos doon. Magbibigay din ako sa inyo ng mga exclusive freebies. Kaya, ano pang inaantay nyo mga kapalaboy? Mag-inquire na kayo sa akin. Guys, kung meron nung kayong questions or inquiries regarding sa 2025 Mitsubishi X-Force GLS CVT, tawag lang po kayo sa number na naka-indicate dito sa screen or mag-message lang po kayo sa aking social media accounts like sa Facebook, Instagram o di kaya sa aking TikTok account. Bago natin tapusin to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi promos at other Mitsubishi happenings. Kaya sana kayo naman po yung maging next Mitsubishi clients namin. See ya!